lihim nang ikinasal sa boyfriend. February nitong taon ay kinumpirma ni R&B Princess Kyla na engaged na siya sa kanyang long-term boyfriend na si Rich Alvarez. Matatandaang masayang idinitalya ni Kyla ang sorpresang proposal na ginawa ni Rich at hindi din naman kinailan ng dalawa na plano na nilang magpakasal sa December ngayong taon. Nitong nakaraang linggo, lumabas sa ilang mga pahayagan ang balita tungkol sa lihim umanong pagpapakasal ni Kyla sa basketballistang si Rich through a civil wedding. Nag-ugat ang isyong ito nang may makakita sa kanila sa tanggapan ni Mayor Junjun Binay ng Makati City. Tinanong ng Showbiz Central ang mga malalapit na kaibigan ni Kyla kung alam nila ang tunay na kwento ukol sa balitang ito. Si Kyla? Hindi. Si Kyla parang, di ko pa siya nakakausap, pero I don't think gagawin niya yun ng hindi niya kinukwento. No, kasi kinikwento niya naman sa akin. Tinanong ko sa kanya kung totoo sabi niya hindi daw totoo. Kanina sa Party Pilipinas, nabigyan kami ng pagkakataon na makapanayam si Kyla para malinawan at matuldukan na ang issue ng kanyang di umano'y lihim na pagpapakasal. Well, thank you for wishing me well, ganon. Di na lang. I can't say anything kasi basta. Sa ngayon ay unti-unti na ang sinisimula ni Kyla at Rich ang pag-aasikaso sa kanilang church wedding na balak nilang gawin in December this year. Siyempre very excited na rin ako, tsaka kinakabahan na rin ako kasi malapit na yun. So, before the year ends will be yun. December, di ba? Yeah. Before the year ends. Maraming kasing requirements sa church. Yung principal sponsors, kailangan pa namin sila puntahan isa-isa sa mga house nila. So, hindi pa na namin na isusulat yon. Well, yung sa marriage license, we're working on that, yon. Parang pinapaayos na namin siya. Oh my gosh, meron na akong gown. ready. Hindi, pero napapagawa. Siyempre, excited ako, di ba? Excited bride ako. Siya, nasukat ko na yung panloob yung pinaka-gown. Yung parang, basta yung sa loob niya. Ayan. So, sobrang saya talaga. Parang, it's a good blessing for both of us. Na parang, yay, finally, we'll be, getting married, gano'n. So yun naman pala, hindi po totoo. Samantala, kasama ko po ngayon, from Kyla, ito naman another blushing, beautiful lady, Miss Miriam Kimbao. Hi, Hello, Miriam. It's nice to be back in Showbiz Central. Hi! And it's nice to see you back in GMA kasi I know you've been bouncing all over the place and it's nice that you're here again in GMA 7. Yeah, of course. And I know that you have a new project. Can you tell us about this project? Yes, I'm part of this new project that was produced by CBN Asia, the producers of 700 Club. Okay. So ngayon pong Holy Week, kung nasa bahay lang po kayo, pagkatapos ng mga Way of the Cross ninyo sa simbahan, pag-uwi ninyo, bandang 5 o'clock, abangan nyo po sa GMA 7 dahil lalabas itong Holy Week special. Ang tawag dyan ay ang lihim ng ikatlong aklat. So, tatlong episodes yan that will show from Monday, Thursday hanggang Black Saturday every 5 p.m. Tatlong story Yung isa is Kulam. Ang starring dyan itong si Izzy Trazona. Yes. Yan, former sex bomb girl. Ang story niya, lagi siyang nakukulam. Okay. So, thriller talaga. So, pangalawa naman, Wasak starring si Iko Gonzalez na sex and drug addict siya. Oh. Tapos, basta he was caught in a super parang deep down in the mud. Tapos eventually, ngayon naging parang gospel preacher na siya. Okay. And the number 3 naman, which And I'm then starring, yours. Oo. it's showing on Black Saturday. Ang tawag dyan, Panata. Ang storya dyan is a true-to-life story of Gory Mendoza Oh, na okay. taga Batangas. Tapos she grew up insecure. Tapos somehow, nung nagkasakit siya, she sought help from the Black Nazarene. Kaya lang, dun sa dasal niya, parang in-idolize niya yung mismong figure, hindi yung si Jesus, what it Okay. represents. So, iba yung nakarinig, demonyo. Okay. So, ngayon na-possess siya. Alam mo, nung napanood ko yung teaser nito, yung trailer nito, Miriam, I have to be honest, I really thought pelikula siya. Ganda, Ganong no? kaganda yung Galing. quality. So, congratulations Thanks so to you and to your team.
sa Black Saturday po, yung episode ni Miriam. But that's from Thursday to Saturday. Let's watch it kung wala po kayong ginagawa this Holy Week. 5 p.m. dito lamang sa GMA. Yes, abangan nyo po yan. Sana po abangan ninyo. And I'm sure pag pinanood nyo yan, mabe-bless kayo. Bukod sa may entertain kayo dun sa thriller story niya, mabe-bless kayo because in the end, lahat naman good ending din. Yes. So sana po abangan nyo yung tatlo, yung Kulam, Wasak and Panata. Yung sa akin po, directed by Paolo Tesico sa Black Saturday, 5 p.m. GMA 7. Thank you so much, Miriam. Thank you and good luck with everything. Samantala mga kapuso, pinasok na rin po ng anak ni Cesar Montano ang mundo ng show business. Pero gaano katotoo na hindi daw sang-ayon si Cesar dito? Let's watch this. Cesar Montano tutol nga ba sa pagsabak sa showbiz ng kanyang anak? Pinasok na rin ng 15-year-old son ni Cesar Montano at Teresa Loizaga ang mundo ng pag-aartista. Ngunit ayon sa balita ay hindi raw umano pabor si Buboy sa desisyong ito ng kanyang anak. Pero kung ako pipiliin, wag muna because ako, as far as I know, anytime pwede siyang pumasok sa pag-aartista. Ngayon, pumasok siya sa pag-aartista, well, full support na ako sa kanya. Kaya ako puro guidance lang ako as a father. Ayokong maging kontrabida sa buhay niya ni Diego. Kasi syempre gusto ko maging successful siya. Gusto ko lahat sabihin ng tao sa kanya, naku, katulad ka na, mas magaling ka pa sa airpot mo. Yun ang marinig ko, mas magaling ka pang umarte. Ako, ganun ang pangarap ko kasi sa kanya talaga. Sa ngayon, pinagkakabalahan ni Buboy ang launch ng kanyang pangalawang album na siya mismo ang sumulat at umawit ng mga kanta. I told them na marami na ako nag-gather ng mga poems at saka composition. Sabi ko, baka pwede natin gawing album to para masundan na yung album ko about a decade ago. So, eto, thank God na natuloy din. Alternative para maiba naman. So, it's another step, a little one step higher. Samantala, pinaghahandaan din ni Cesar ngayon ang pinakabagong comedy sitcom niya sa GMA na Andres Desaya. Excited si Cesar dahil na-miss daw niya ang paggawa ng comedy sitcom sa telebisyon. Nami-miss ko na gumawa ng isang sitcom at nakakatuwa pa, dream come true to para sa akin. Kasi sinundan ko itong Andres Desaya na to, yung mga pelikulang ginagawa pa, played by Vic Vargas and Gloria Diaz. So ngayon eto na ako na yung gaganap na it's going to be challenging pa rin and fulfilling for me dahil nakakatuwa. This is something that I like to do. Tutukan, Regine, buntis na! Ogie, papaano nga ba sinusuportahan ang pagdadalang tao ng asawa? Susunod na, si Rufa May o si Lovie, ang mistisa o ang morena? Sasabihin na ni Fabio kung sino ang nililigawan niya. Live! At ang kakaibang eksena sa pictorial ng stars ng GMA Artist Center. Saksihan!